Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong Marso taong 1948, si Harry Truman na siyang ika-33 Pangulo ng Estados Unidos, isang umagay nagkaroon siya ng isang bisita na nagngangalang Eddie Jacobson, isang Hudyo. Noong araw na iyon, humingi ng pabor si Jacobson kay Truman at ito ay nais niyang imit o kitain ni Truman si Chaim Weizmann. Siya lamang naman ang top leader ng Zionist Organization noong panahong iyon at ng future president ng Israel. Noong una, hindi agad na pumayag si Truman dahil na din sa kilala siya noon na ayaw sa mga Hudyo. Makikita ang pagkabayas niya sa mga Hudyo sa ilan niyang mga liham sa kanyang asawa. Subalit kinaumagahan sa kung anumang kadahilanan ay napapayag din si Truman na kitain si Weizmann at noong nakatagpo niya ito, ipinangako niya na susuportahan at tutulungan ng Amerika ang Israel kahit na anong mangyari. Noong 14 ng Mayo 1948, idineklara ang State of Israel. 11 minuto lamang ang lumipas mula nang ideklara ito. Pumirma si Truman ng isang press release na siyang kauna-unahang world leader na kumilala sa Israel bilang isang nagsasariling bansa at pagkakaroon ng independent state ng mga Hudyo. Hindi halos makapaniwala dito ang kanyang mga diplomats. Sa katunayan, ilan pa sa mga kasama nito ang tinawanan ng ginawang ito ni Truman at inisip na paano ang isang tao na ayaw sa mga Hudyo ay magbibigay ng buong suporta sa Israel. Mahirap man para sa kanilang maniwala, subalit yun talagang nangyari noong taong iyon. Nasa 75 taon nang nakakalipas mula na mangyari iyon at sa ngayon, ang alyansa ng Israel at Amerika ay may tuturing na bakal dahil sa tatag nito. Maraming mga biographers ang binigyan ng pagkilala si Truman dahil sa ginawa niyang ito sa nagdaang kasaysayan at mula na nga na mangyari iyon, sunod-sunod na ang ginawang suporta at pagtulong ng Amerika sa Israel. Pero bakit nga ba gano'n na lang katibay ang relasyon ng mga bansang ito? Sinusuportahan ng Amerika ang Israel ng higit pa sa kapatid. Bakit nga ba itinuturing ng Israel ang Amerika na kanilang godfather? Noong mga 1950s, nagkaroon ng isang malinaw na katotohanan na ang West Asia ay tiyak na maapektuhan ng nagaganap noon na Cold War. Ang Arab nationalism ay kasalukuyan noong umiibabaw pero komunismo ang naging tingin dito ng Amerika. Naghanap noon ng magiging makaalyansa ang Amerika at nais nilang pigilan ang impluensya ng Soviet sa rehiyon at ang Saudi Arabia at Iran ang mga nangunguna nilang mapagpipilian na magiging bagong kakampi. Noong panahong iyon, Saudi lamang ang pumayag kaya noong taong 1953, ang CIA ay nagsagawa ng isang kudeta sa Iran at naglagay sila ng mga pro-Western Shia ng Iran. Pero nasaan nga ba ang Israel sa mga panahong iyon at bakit hindi ito nababanggit ng Amerika? Noong panahong iyon ay wala sa pagpipilian ng Amerika ang Israel bilang kakampi. Minsan ay nagiging kalaban pa nila ito dahil sa pagkontra sa Estados Unidos. Tulad na lamang noong taong 1956 na kung saan ang Israel, Britanya at France ay nagplano na targetin ang bansang Egypt at Suez Canal. Ang pangulo ng Egypt noong panahong iyon na si Gamal Abdel Nasser na isang mahusay na leader noong panahong iyon. Noong 1956, sinakop niya ang Suez Canal at hindi ito nagustuhan ng Britanya. Kaya naman nagplano ito kasama ang France at Israel na sakupin ang Suez Canal, ang Egypt at pabagsakin si Gamal Abdel Nasser. Subalit nagkaroon sila ng isang malaking problema sa isasagawa nilang plano. Hindi naman ito ikinatuwa ng Amerika at ayaw ng Amerika na mangyari ang plano ng tatlo. Ang pangulo noon ng Amerika na si Eisenhower ay hindi sinusuportahan ng pananakop sa Egypt kaya sa bandang huli, hindi din naging matagumpay ang planong ito. Ang naging sumunod na Pangulo ng Amerika na si John F. Kennedy ay pareho din ang ginawa. Binigyan ito ng malaking pressure ang Israel. Noong mga dekada 60, ang Israel ay nagsimulang gumawa ng mga nuclear weapons pero nais ni Kennedy na ihinto ito ng Israel. Subalit ang lahat ng ito ay mag-iiba noong pumasok na ang taong 1967. Ilan sa mga bansang Arabo ang naglunsad ng digmaan laban sa Israel. Kinalaban sila ng Israel at himalang nagtagumpay ang bansang ito habang ang Amerika ay nasa Vietnam naman para sa ibang hangarin.
Sa puntong iyon, tila natuwa ang Amerika sa naging laban ng Israel. Sa kabila ng wala silang suporta mula sa West at sa ibang mga bansa, ay nagawa nilang manalo at magtagumpay. Noong taong 1973 ay nagkaroon na naman ng away sa pagitan ng ibang mga Arab countries at inatake na naman nila ang Israel, pero sa pagkakataong ito, nagkusa ang Amerika at nagpadala ng mga tangke, fighter jets at ammunition sa Israel. Marami ang nagsasabi ng Amerika noon ang nagsalba sa Israel at tiyak umano na mananalo ang mga Arab countries, kundi lang dahil sa suporta ng Amerika sa Israel. Sa yugtong iyon ay tila naging magkaalyansa na ang dalawang bansang ito. Noong 1979, nagkaroon ng revolusyon sa Iran at noong ding mga panahong iyon, idiniklara ng Iran ang Amerika bilang kanilang public enemy number 1. At sa puntong iyon ay mas kinailangan ng Amerika ang Israel, subalit nagkaroon na naman ang problema. Ang mga kapitbansa ng Israel ay hindi suportado ang mga Hudyo sa kahit anong aspeto. Sa katunayan ay hindi kinikilala ng ilang mga katabing bansa noon ng Israel ang Israel bilang isang estado. Dito muling nang himasok ang Amerika upang ayusin muna ito. Noong kalagitnaan ng dekada 70, kinausap ng Amerika ang Syria at Egypt at nakipagnegosasyon ito na itigil na ang pang-aaway sa Israel na umabot pa sa punto na kailangang i-give up ng Israel ang ilan sa mga teritoryo nito. Sa administrasyon ni Jimmy Carter ng Amerika, naglunsad siya ng isang meeting taong 1978 para sa muling pagsasaayos niya sa pagitan ng Israel at mga kalapit nitong bansa. Umabot ng halos 2 linggo ang pag-uusap na tinawag nilang Camp David Accords. Ang Camp David Accord ay nagkaroon ng 3 parte. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Palestinians ay magkakaroon ng self-rule sa West Bank at sa Gaza Strip. Sa sumunod na taon, ang bansang Egypt ay kinilala na rin sa wakas ang Israel at siyang pinakaunang Arab country na gumawa nito. Subalit hindi dito pabor ang mga Arab countries. Sa sumunod na dekada ay nagkaroon muli ng bagong Pangulo ng Estados Unidos, si Ronald Reagan. Taong 1981, lumagda siya ng isang kasunduan ng pagkakaroon ng Israel at Amerika ng tinatawag na Strategic Cooperation. Kasunod nito ay nagbigay ng taon-taon ang Amerika nang umaabot sa $1.8 billion na tulong sa Israel. Sa sumunod na taon, 1982, sinakop naman ng Israel ang bansang Lebanon. Ayon sa maraming mga Arab countries, suportado ng Amerika ang Israel sa kapangahasan nilang ito. Hindi ito inamin ng Amerika at sinubukan pang baliktarin ang sitwasyon dahil tila kinonde na nila ang ginawang pag-atake ng Israel sa Beirut. Noong taong 1983, iba na naman ang nangyari. May mga extremists ang umatake sa mga base ng Amerika sa Lebanon at nasa 200 sa mga Amerikanong naroroon ang napatay. Sa pagkakataong ito, ginamit na ng Amerika ang Israel na siyang maghihiganti para sa kanila. Lumagda na naman ng Amerika sa isang kasunduan sa Israel na kung saan magde-develop sila ng mga fighter jets, magsasagawa sila ng maraming mga pagsasanay at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagpapalakas ng puwersang militar ng isa't isa. Taong 1987, idineklara ang Israel bilang isang major non-NATO ally at sa panahong ito, ang industriya ng armas ng Israel ay mas lumaki. Taong 1983, nakapagbenta sila ng armas sa Amerika na nagkakahalaga ng $9 million. Subalit noong taong 1987, umarangkada ito sa halagang $240 million. Kung ang dekada 80 ay puro tungkol sa mga armas, sa sumunod na dekada naman ay tungkol sa kapayapaan dahil na din sa paparating na intifada at pagtatapos ng Cold War noong taong 1991. Mas lalong pinressure ng Amerika ang Israel noong mga panahong iyon, subalit hindi naging madali para sa Amerika na mapasunod nila ang Israel, kaya medyo nagalit pa noon ang Amerika. Taong 1993 ay lumagda naman sa isang kasunduang pangkapayapaan ng Israel at Palestine na kung saan si Bill Clinton pa mismo ng White House ang naging saksi. Sa sumunod na taon, kinilala na din ng bansang Jordan ang Israel bilang isang estado, ang ikalawang Arab country na gumawa nito. Sa panahong iyon tila sumilip na ang kapayapaan. Noong 21st century ay muli na namang naging mas malapit ang Israel at Amerika kung saan nangyari ang 9/11 attack. Kilalang kaalyado ng Amerika ang Saudi Arabia subalit hindi nila ito nagawang pigilan habang neutral naman ang Iran. Muli na namang naghanap ng kakampi ang Amerika at tila Israel lamang ang kanilang mapagpipilian.
Kahit na hindi naging perpekto ang relasyon ng dalawang bansang ito, gaya na lamang ng nangyari noong taong 2010 na kung saan si Barack Obama ang nooy Pangulo ng Amerika at si Benjamin Netanyahu ang Prime Minister ng Israel ay nagkaroon ng tila iringan dahil sa pagpirma ng Amerika sa isang nuclear deal sa Iran at hindi ito nagustuhan ni Netanyahu. Gayunpaman, sa dami ng pinagdaanan ng relasyon ng Amerika at Israel ay tila mas lalo pang tumatag ang kanilang alyansa. Patuloy ang ginagawang pagtulong ng Amerika sa Israel. Tila napakalaki ng naging tulong ng Estados Unidos sa Israel at gaya ng ilan, ang Amerika ay naghahangad din ng tulungan sila ng Israel. Kapalit ng napakalaki na ngayon ay tila kadena na gumagapos sa Israel habang hawak-hawak sila ng Amerika. Nag-invest ng malaki ang Amerika sa Israel, kaya naman siguradong naghahangad din sila ng kapalit. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!